done na ako sa pakape. Yung 19 Congress natin is a shame. Sir Bads, hindi na nila pwedeng kasuhan dahil hindi sila pwedeng balat sibuyas. Correct. Contempt means yes or no in HOR congressman. Pinapalagan na rin sila ng kapwa nila congressman. Minsan, pumalag na si yung Rufus Rodriguez. Wala talagang abogadong congressman na isa lang po ang abogadong hindi kayo pinapalagan. Yung napakagaling yung abogado. Napakagaling tumula. Si Beatrix. Mahilig lang naman magbasa ng notes. Nung kaharap naman si Tatay Digong, wala ring pinaglaruan ka lang ni Tatay Digong. Akala niya mapapaikot niya si Tatay Digong. Nag-yes si Tatay Digong. Sabay binanatan siya ng mga hindi niya makuha. Gusto niyang aminin ni Tatay Digong lahat ng mga EJK akuin ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, guilt is personal. Tapos kayo lahat. Kaya lahat ng bintang nyo kay Tatay Digong hindi uubra. Dahil guilt is personal. Kabads, walang kibo si Tambaluslos. Makakalusot ba siya sa by scam blank report? Makakalusot siya sa galit ngayon kasi nagagalit yung tao sa mga sumasagot. Kita mo galit na galit tayo kay Escudero. Alam niyo kung bakit? Pinaiikot niya yung mga tao Si Martin, kaya hindi nagsasalita. Marami naman siyang attack dog Bakit kailangan niya pa magsalita? Pagtrabahuin niya yung mga attack dog niya. Kaya doble kayod. Kimbo, si Chis Escudero, si Grace po. Ibig mo sabihin ba, Duk? Attack dog niya lang si Chis Escudero? Obvious ba? Yung mga young guns, umami na si Kimbo, buti di siya kinontempt ni BBM at Martin. Hindi naman, yung pag-amin niya naman, hindi niya naman inamin na pabor sa atin Nadula siya ng pag-amin na may blanco. Yung mga paliwanag ni Grace po, ni Jesus Escudero, yun din yung paliwanag niya Correct. Parang yung stick to the plan na iba yung nasabi. Nung ginawa ni Drilon sa isang vlogger na nakakulong ngayon, Net Villalon. Hindi. Alam niyo po, ganito yan Ako, naniniwala ko na yung pagkukorte po, hindi po yan dapat sa mga katulad kami, vlogger kami. Meron kaming yung media, yung vloggers, tsaka yung mga politiko, dapat hindi po nagkukorte yan. Di ba? Dapat hindi kayo nagkukorte. Kasi meron tayong kakayahan na sagutin yung mga paninira sa atin Lalo na yung mga politiko, dapat hindi. Di ba? Magpatawag lang kayo ng press conference katulad ng ginagawa ni Tatay Digong. Kaya palpak yung sinasabi ni kung sino-sino lang nagmumura sa atin. Hindi nyo pa ba alam na nung pinasok nyo yung pagiging politiko, talagang babatikusin kayo? Ang tagal-tagal na ng iba, yung mga umaangal ngayon, matagal na mga politiko yan. Ewan ko kung bakit ngayon lang sila umangal na ganyan. Kaya kayo ngayon lang umangal ng ganyan. Ngayon lang kayo nabanatan. Kaya kayo ngayon lang nabanatan. Ngayon lang kayo bumira sa mga Duterte. Naintindihan nyo? Masakit. Kasi hindi nyo maiwasan na balikan kayo ng pagmamahal ng tao sa mga Duterte. Ang hindi nyo kayang ipaliwanag,
Bakit kahit na anong bintang ninyo sa Duterte, hindi nyo kayang ipaliwanag kung bakit may nagtatanggol pa rin sa mga Duterte? Isa lang po ibig sabihin yan. Hindi kami nadadala sa tokes ninyo. Naranasan namin kung paano maging presidente si Duterte. Naranasan namin, nakita namin yung mga proyekto niya. Naramdaman namin yung mga proyekto niya. Nakita namin, 2 mata, 2 ilong na amoy namin. Hindi po kayo, hindi nyo madadaan sa tokes yun. Biglang masama na yung war on drugs agad. Ang korte ay para sa tao na walang boses para idepensa yung sarili nila kapag inakusahan sila. Correct. Boss, gaslighter talaga tong si Carlo Nograles. Ang good governance ni President Rodrigo Duterte ang sukatan ng pamantayan na hinahanap-hanap ng sambayan ng Pilipino. Wala nang iba. Kaya, alam mo, barbers, at yung iba pang congressman na nag-aakusa sa mga vlogger na merong budget. Alam nyo, bakit hindi nyo ba naiisip na kami nagtatrabaho, wala kaming tinatanggap ng sweldo mula sa mga Duterte o kung kanino pa man? Yun yung problema eh. Pag sanay sila na nagtatrabaho dahil sa ganun, no? Kayo ba, tanungin ko, kaya kayo congressman dahil may nagbibigay sa inyo? Hindi ba pwedeng nagtatrabaho lang kayo? Huwag nyo pong ilagay yung sarili nyo sa amin. Kung aamin kayo na kaya kayo nagko-congressman dahil meron kayong natatanggap na iba, putya yan. Kakaiba yung kakaiba yung akusasyon nyo eh. Na kaya namin kayo binabanatan dahil pogo money o kung ano pa man. Pwede bang kaya namin kayo binabanatan dahil hindi nyo tinitigilan yung mga Duterte? Nasaksihan nyo. Alam na ng dilawan yan eh. Alam na ng mga ngayon nararanasan ng mga BBM supporter. Kaya kami bumabanat dahil maka-Duterte kami. Period. Hindi yung kung ano-anong pinag-iisip nyo. Good noon, Sir Buds. Mahirapan silang siraan ng mga Duterte. May legacy na sila. Good governance. Tama po kasi nasa mga Duterte ang totoong malasakit sa bansa. Totoong nagmahal sa mga taong bayan. Seiko 30 lang ang matapang na president sa ating bansa. May totoong malasakit sa kahirapan. JC9, nabati ko siya ni Kuya Pulong Duterte sa isang rally dito. Si Barber's House Committee on Dangerous Drugs, TIF yan. Sir Buds, tanong, paano ba malalaman na fake news yung information na nababasa o nakapost sa SOCMED? Sa ngayon kasi madalas na vlogger pa yung totoo kasi hinihimay pa nila tulad ng media. Lulu, thank you very much sa $2. Alam mo, Jaime, para sagutin kita. Kaya nga wala pong makakadetermine yan. Mahirap pong madetermine yan. Diba? Kaya lang, meron kasi tayong tinatawag na malulusutan mo sila. Halimbawa, kinukot mo yung media mismo. Kinot mo yung Inquirer, kinot mo yung Philippine Star. Mahirap kang pagbintangan na fake news ka. Kasi, yung source mo, Inquirer eh. Yung source mo, Philippine Star eh. Na kinikilala nila. Di ba? Sila na bahala mo problema doon. Ayaw kasi nila. Ito lang masasabi ko sa inyo mga congressman. Napakabata pa ng political vlogging sa Pilipinas. Wala pa kaming 1 dekada. Sa totoo lang, wala pa kaming 1 dekada na political vloggers.
Hindi pa hinog. Nasa ano pa lang, yung sinapupunan pa lang kumbaga. Hindi pala sinapupunan. Baby pa lang yung mga political vloggers. Darating po yung time, ganyan po sa lahat eh, di ba? Magpe-fake news ka, lalo na news. Sino po ang tatangkilik dyan sa mga tao na yan na patuloy na nagpe-fake news? Wala. Eh, mainipin kayo eh. Naiinip kayo eh. Kung may sikat na nagpe-fake news sa tingin nyo, marami naniniwala, di sampahan nyo na reklamo. Kung fake news talaga, naapektuhan ba kayo? Sampahan nyo na reklamo sa korte. Para maging magandang halimbawa sila sa mga vlogger na hindi dapat nagpe-fake news, di ba? Eh, simple lang naman yung fake news eh. Kung may sinabi sila sa inyo na mali, kayo nakakaalam nun. Hindi nyo po pwedeng sabihin na fake news ka kasi sinabi mo kay ganito na ganun siya. Eh kung si ganun, hindi nagsasalita eh. Halimbawa, sinabi ng isang vlogger, itong isang mayor o wag ng mayor para hindi nyo maiisip na kayo. Isang negosyante, kaya pala mayaman, ang trabaho pala niya ay droga. O, di ba? Dapat ireklamo nung negosyante na yun, tong vlogger na to, para malinis yung pangalan niya. Eh kung yung negosyante hindi umaangal eh. Ibig sabihin, malamang parang may katotohanan yun. Pero kung kayo ang apektado, eh yun talaga. Wala kayong karapatang magpolitiko kung maramdamin kayo. Yan po ay nariyan na yan sa pagpapasyanan ng Korte Suprema. Bilang politiko, dapat handa kayo na mabatikos. Eh, hindi po. Hindi po si Percy. Si Percy Lapid po ay isang media po sila eh. Kaya po masabi natin na bata pa, yung talaga nagsimula na vlogger. Yan sila Maharlika, sila Banat Bay, sila Pinoy ako, ano pangalan? Si Nieto. Yan ang masasabi natin mga nag-pioneer dyan. Baka may nauna pa sa kanila na hindi na lang sumikat. Yung mga sinasabi nyo si Percy Lapid, media po yan eh. Kita nyo, sa radyo yun, DW kung ano sila. Tapos ina-upload lang po sa may YouTube. Iba po talaga yung political vlogger. As vlogger po lang talaga. Bata pa po yan. Media sila na dati na po yung media na komentarista na bumibira eh. Solid na solid po kami, Tatay Diggs at BP Sara Duterte forever para sa tunay na tapang. William Hondros. Si Carlo Nograles pala may pakana ng Piping Tom Sarby regarding sa traffic dito sa Davao City na kuno na overwhelm na ang Manila. Hindi kami naniniwala kasi taga Maynila kami. Alam namin yung traffic eh. Nagpa-opera si Boss Buds para maalis yung ngipin tapos tinahi. Kaya niya nasabing masakit ang tahi niya, hindi siya bagong pukpok. Hindi po, nagpaano lang ako. Kasabihan lang po yun na masakit ang tahi. May masakit. Nagpabunot lang ako. Magapaw. Buti nga, binunutan ako kahit maga. Boss Buds opening statement ni Ben Barubal, unang linya pa lang out of order. Kaya relatively, bata pa talaga yung political vlogging.
yung mga periodista nga, yung mga nagsusulat nga sa dyaryo hanggang ngayon may erratum pa rin, eh, 'di ba? May mga pagkakamali pa rin po sila. Ilang daan taon ng may dyaryo. Daan taon na pong may dyaryo, eh. Hanggang ngayon meron pa rin pong nagkakamali sa mga periodista. Kapag maaga pa sasabihin ka, "Balik kapag hindi na." Iba ako, eh. Hindi nga rin na ayaw rin nga akong bunutan dahil high blood. Ako na nga bumubunot, eh. Bleeder ka pala, Sir Badong, ganyan talaga basta mga type 1 dugo. Din kasi ko. Good morning, Sir Bads, watching from Cardiff. Boss Badong, may tatay na naman na nalulong sa droga sa Cebu. Pinatay lahat ng pamilya, pinutulan pa ng ulo yung 2 taon na bata. Ano kaya masasabi ni Marvel dito? Hindi naman. Marami nang nauna sa La Solidaridad. Kaya lang La Solidaridad yung sumikat na panahon ng nila Jose Rizal, nila Marcelo del Pilar, nila Graciano Lopez Aina. Sir, may tanong lang ako, bakit nanahimik ang tulpo sa BICAM report? Yan din ang tanong ko, eh. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, no? Ay dalawa lang po ibig sabihin niyan. Wala silang alam o wala silang pakialam. Anyway, kahit ano man ang katwiran nila doon, hindi po nararapat yan.